Good day, everyone. My name is Dorcel Sira Dasa, the first reporter. My topic is all about principle of separation of powers. The principle of separation of powers refers to the division of a state government into each branches, each with separate and independent powers and responsibilities. This division aimed to prevent the concentration of powers by ensuring that the powers of one branch do not conflict with those of the other branches. The typical division consists of these branches of government: the legislature, the executive, and the judiciary. So, pag sinabing separation of powers, ito yung paghihiwalay ng mga kapangyarihan ng bawat isa para hindi magkaroon ng conflict sa kanilang pamumuno. Separation of powers is designed to maintain a system of check and balance, preventing any one branch from dominating the others and safeguarding against the abuse of power. The principle is fundamental in ensuring a democratic system of government. So I have here five qualifications of the president. First, should be natural born citizen of the Philippines. Second, registered voters. Third, able to read and write. Fourth, at least 40 years of age on the day of the election. Fifth, should be a resident of the Philippines for at least 10 years immediately preceding the election. Official in the legislative branch. Number one should be natural born citizen in the Philippines. Number two, at least 35 years of age on the day of election. Number three, able to read and write. Number four, a registered voters. Number five, resident of the Philippines for not less than 2 years immediate preceding the day of the election. So, next qualification for the House of Representatives. Number one, natural born citizen of the Philippines. Number two, at least 25 years of age on the day of election. Number three, able to read and write. Number four, exert for the party list representative. Number five, a registered voters in the district in which he shall be elected. So that's all po in my assigned topic. Thank you everyone. Good day, everyone. I'm the next reporter of qualification of the members in the Supreme Court. He must be a natural-born citizen of the Philippines. He must have for 15 years or more been a judge of a lower court or engaged in the practice of law in the Philippines. He must be at least 40 years of age. He must be a person of proven competence, integrity, probity, and independence. Executive Department President, one term of 6 years without re-election. Vice President, 2 consecutive terms allowed with 6 years per term. The composition of President, Chief Executive, Vice President, Cabinet officials. Legislative Department, Senate 2 consecutive terms allowed with 6 years term. Senate 24, House of Representatives must more than 250 members unless fixed by law. District and party list representative, 3 consecutive terms allowed, 3 with
3 years per term. District representative 80%, party list representative 20%. Currently, there are 285 members. Judicial Department. No term limit, but they demand candidate to hold office during good behavior until they reach the age of 70 or before or become. Supreme Court, composed of 15 members, 1 Chief Justice, 14 Associated Justice. That's all in my report po. Thank you. My name is Jen N. B. Ortiz. I'm the next reporter. So, my topic is all about Legislative Branch, Article 6. So, the power to enact laws, ito daw po yung may mga kapangyarihang magpatibay ng mga batas sa Pilipinas. Next, the power to choose who shall become president in case of tie Section 4 Part 4. So, ito naman daw po ay ang pamahalaan ay may autoridad na tukuyin ang Pangulo kung sakaling magkatabla sa panahon ng halalan. So, next, the power to impose death penalty. Article 3, Section 19. Sa ilalim ng Article 3, Section 19, hawak ng pamahalaan ang kapangyarihang magpataw ng parusang kamatay bilang isang uri ng parusa. So, next, the power to act as a Constitutions Assembly. Article 17, Section 1. So, ang pamahalaan ay maaaring kumilos bilang isang Constitution Assembly sa ilalim ng Article 17, Section 1 na nagbibigay dito ng kakayahang magpulong at gumawa ng mga pagbabago sa konstitusyon. So, next, the power to declare the extensions of war. Section 23. So, ang Section 23 ay nagbibigay sa pamahalaan ng autoridad na ideklara ang pagkakaroon ng digmaan, isang makabuluhang kapangyarihang nauugnay sa pambansang depensa. So, next, the power to impeach. Article 11, Section 2. So, ayon sa Article 11, Section 2, may kapangyarihan ang pamahalaan na i-impeach ang mga opisyal kabilang ang Pangulo at mga membro ng Korte Suprema. Next, the impeachment. Defined as a method of national inquiry into the conduct of public men. So, ito naman daw po, ang impeachment sa Pilipinas ay tinutukoy bilang isang paraan ng pambansang pagsisiyasat sa pag-uugali ng mga pampublikong opisyal. Next, the purpose of impeachment. To protect the people from official delinquencies or malfeasance. So, ito naman po, ang pangunahing layunin nito ay protektahan ang mga tao mula sa mga opisyal na delinkwensya o maling gawain na tinitiyak na ang mga nasa
kapangyarihan ay mananagot sa kanilang mga aksyon at responsibilidad sa publiko. That's all for my report. Thank you for listening po. Good day. My name is Sarah Estipacula and I am the next reporter. So the topic that I will discuss is all about official removable by impeachment. So ito daw po yung mga maaaring matanggal kung sakaling inakusahan sila ng katiwalian o paglabag sa alituntunin. Sa number 1 po is the President and Vice President. Number 2, the members of the Supreme Court. Number 3, the members of the Constitutional Commissions. And the last po is the Ombudsman. So, here is the grounds for impeachment. Culpable violation of the Constitution. So, sa ilalim ng panukalang batas, ang culpable violation of the Constitution ay nangangahulugan ng anumang kusa, voluntaryo, intentional o felonious ng gawa o anumang gawaing ginagawa ng hindi maganda ang loob ng isang hindi matatawag na pampublikong opisyal na lumalabag sa kanyang panunumpa sa tungkulin at sa 1987 Constitution. So, the next one po is treason. So, ang pagtataksil ay tumutukoy sa anumang aksyon ng isang impeachable na opisyal ng pampubliko na nagpapataw ng digmaan laban sa Pilipinas o sumusunod sa kanya mga kaaway sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng tulong at aliw. Dapat itong isama ang mga gawa ng pagsasabuatan at mungkahi ng gumawa ng pagtataksil at maling pagtataksil. So, ang terminong ito at ang mga mamahalagang elemento nito ay dapat sumusunod sa mga probinsyon ng Republic Act 3815. Kung hindi man ay kilala bilang binagong kodigo o penal ng Pilipinas bilang susugan. So the next one po is graft and corruption. So ito daw po ang panunuhol ay nangangahulugan ng pagbibigay, pag-aalalay o pagtanggap ng isang bagay na may mahalaga bilang paghihikayat ng gawain o iwasang gawain ang isang bagay na iniaatas ng batas o rebolusyon. Ang batas na ito ay ang mga mahalagang kinakailangan nito ay dapat pamalaan ng mga probisyon ng Republic Act 3815, gaya ng sinusugan at iba pang kaugnay ng mga batas at regulasyon ng paksa. So the number 4 po is betrayal of public trust. So, ang pagkakanulo sa tiwala ng publiko ay sumasaklaw sa mga kilos na maaaring hindi sa ilalim ng ilang mga kondisyon ay lumalabag sa mga batas, ngunit gayunpaman ay likas na makakaapekto sa mga pinakaubod ng integridad at pagiging maaasahan ng isang impeachable na pampublikong opisyal na magiging dahilan upang siya ay hindi karapat-dapat na humawak ng katungkulan na lumabag sa
katiwalian na pinagkaloob sa kanya ng mga soberanong tao. Dapat daw po itong isama ang mga gawa ng malfeasance, misfeasance, nonfeasance o anumang aksyon na hindi nararapat at hindi inaasahan ng impeachable public official. So, the last one po is other high crimes. So, ang iba pang matataas na krimen ay tumutukoy sa mga gawa ng matinding maling pag-uugali at ang nakakasakit na paggamit ng isang impeachable na pampublikong opisyal ng mga kapangyarihan at otoridad. So, ipinagkaloob sa kanya ng mga soberanong tao na umatake sa mismong utak ng mga sistema ng pamahalaan na nakasaad sa 1987 Constitution at mga implementing assurance nito. So, yun lang po ang aking topic. And maraming salamat. My name is Joyce and my topic is the Executive Branch President Article. The Executive Branch President Article. Number 1, the power to implement law. Nangangahulugan ito na tinitiyak ng Pangulo na ang mga batas na nilikha ng pamahalaan ay ipinapatupad at sinusunod ng lahat ng tao sa bansa. Number 2, administrative power and control over the agencies of the government. Section 17. Ang Pangulo ay may otoridad na pangasiwaan at pamahalaan ng iba't ibang departamento at ahensya ng gobyerno. Number 3, the power to appoint government official. Section 16. Maaaring pumili ang Pangulo ng mga individual para sa mahalagang posisyon sa loob ng pamahalaan tulad ng mga pinuno ng mga departamento, ambasador, pinuno ng militar at mga hukom. Number 4, the power to commute sentence, grant pardon, reprieve, and amnesty. Section 19. Maaaring bawasan ng Pangulo ang mga asistensya, patawarin ang mga pagkakasala, antalain ang mga parusa at magbigay ng amnestiya sa mga partikular na sitwasyon. Number 5, the power to declare martial law. Section 18. Sa mga kaso ng rebellion, pagsalakay o kapag hiningi ito ng kaligtasan ng publiko, maaaring magdeklara ng martial law ang Pangulo. Number 6, the power to veto a law. Maaaring tanggihan ng Pangulo ang isang iminumungkahing batas kung naniniwala silang hindi ito para sa pinakamahusay na interes ng bansa. The Judicial Branch, the Supreme Court. Article 8. Number 1, the power to interpret law. Nangangahulugan ito na ipinaliliwanag nila kung ano ang ibig sabihin ng mga batas at kung paano nalalapat ang mga ito sa mga partikular na sitwasyon o kaso. Number 2, the power of judicial review. A, the power to determine whether there has been a great abuse of discretion, lack or excess of jurisdiction of any branch or instrumentality of the government. Section Part 4, Part 2. Ang judicial review ay nagpapaintulot sa mga korte, partikular sa Korte Suprema, na suriin ang mga batas, aksyon ng pamahalaan o mga desisyon upang suriin kung naaayon
ang mga ito sa Constitution. Dagdag pa rito, maaaring tukuyin ng hudikatura kung nagkaroon ng matinding pag-abuso sa magpapasya, kakulangan o labis na jurisdiction ng alimansangay o ahensya ng pamahalaan. Number 3, adjudicatory power. Section 1, Part 2. A. The power to determine the validity and constitutionality of the law of the state. B. The power to settle actual controversies involving rights which are legally demandable and enforceable. A. Ang hudikatura, lalo na ang Korte Suprema, ay may kapangyarihan magpasya kung ang mga batas ay wasto at constitutional. Tinitiyak nila na ang mga batas ay sumusunod sa Constitution at legal na may bisa. B. Ang hudikatura, particular ang Korte Suprema, ay maaaring magresolba ng mga makatotohanan, hindi pagkakaunawaan o kontrobersya na may kaugnayan sa mga karapatan ipinapatupad ayon sa batas. That's all.